Good morning. Ride tayo ngayon. Ang ride natin ngayon ay medyo mahaba-haba. Isa sa mahabang ruta ng mga siklista. At ito ay ang Laguna Loop. Pero di tayo aahon sa Pabita o sa Pililla. This time, dadaan tayo sa Halahala. Ito na yung nag-iisang ruta sa Laguna Loop kung hindi pa nagagawa. At ngayon, we will make it happen. Let's go! At talabas na tayo ng 13. So let's talk about the route. Ang magiging ruta natin ay sa Halahala at mga kasama natin dito sa ride na to ay si Butch na matagal nating hindi nakasama sa mga previous rides natin. Niliyata namin magkasama na ride sa Kabyang Tunnel Loop pa eh. Yung inabot kami ng gabi. Tapos ngayon kasama natin siya ulit. And then si Neil, which is siya yung isa sa mga tumulong sa atin na ubuutong si Kuro, ang ating gravel bike na ginagamit sa mga rides. Tapos si Atin Una. So apat tayong maglalaguna ulit ngayon. Ang una nating dadaanan ay Padasma and then going to District Imus. Tapos madadaanan natin si Butch, which is maghihintay siya doon sa Ivia sa may Petron. From there, kikitain namin si Neil at si Atin Una doon sa Petron sa may Alabang. So setting the expectation right, dahil maulan-ulan na, uulanan kami ng tanghali hanggang hapon most likely. Time check, it's 4:15. Umalis tayo ng 4 AM sa bahay at hopefully makarating tayo sa District Imus na mga 4:30ish, mga ganun. So yeah, paspasin natin, let's go. We are now approaching Ibiza at sapat niya na Petron. Diyan natin kikitain si Butch. Time check, 5:22 AM. Bagal natin, no? Ayun yata si Butch. Nakikita ko na. Ang style mo may mga ganyan-ganyan pa Oo. Yeah, paano yan may naman? Ito lang. May extension. Oo. Ayun, may butas ka dito. Ito yan? Oo. Kesa dito. So, kasi maliit ang natin Yan dito, ba? real estate natin dito, napakaliit eh. And dito na kami ni Butch, 5:50 AM. So approaching na tayo sa Petron. Kung saan natin kikitain si Neil at saka si Atin Una. Kaya na si Neil. Wala pa yata si Atin Una. Si Butch. Neil. Bakit Butch? Oh. Message ka lang si Atin Una. Labas muna. Kumusta? Ayos lang. Dahil na 2 oras talaga. Sakto ko 5:30 dito eh. Sakto ba? Oo, parang lagpas na. 5:30 nasa kalahati pa lang ako ng dangari. Yun lang, 3 lang pala tayo. May problema sa FD. Saan? FD niya. Tara na. Ayun lang, larga na tayo. Larga na tayo? Oo. Tara. Larga na kaming 3. Binabaybay namin ngayon itong e-service road papunta sa Sukat Exit. Tapos na diretso ng Pikutan. So 3 na lang kami dahil yun nga, nagkaroon ng issue yung FD ni Atin Una. So ako, sinilo tsaka Subuch na lang. Yan, malapit na tayo sa Sukat Exit. We are now 300 meters ahead sa Sukat Exit. Tatagusin natin yan hanggang Pikutan Exit bago tayo pumanan papunta sa Arca South. Then C6. Itong vlog na to, wala tayong mga nakaplat na side trip hindi dun sa kilometer 107 lang. Paglabas natin ng Halahala. Dahil ang main purpose ng ride na to is actually training. So, cover lang talaga ng distance. And at the same time, para ma-experience pa rin yung Halahala dahil sa Laguna Loop na reverse at saka clockwise, yun na lang hindi ko na-experience. Ayun, approaching na tayo sa Sukat Exit. Let's go. Sige. Dito na tayo sa Pikutan Exit. Kakanan tayo dito, pamasok sa Arca South and then dire-diretso hanggang Pikutan, then C6. Ayan. Time check, 6:14 AM. At nandito na tayo, medyo maaga-aga na mag-start natin. Yung traffic lang dito banda. Pero paglagpas natin dito,
luluwag na rin yung kalsada. Madadaan din natin dito yung DOST. Kaya, dinadrive lang tayo. Ito na yung DOST sa kanan natin. At pababa na tayo. Ngayon, direkta na tayo sa Laguna Lake Highway C6. Dito meron tayong top view ng Laguna Lake. Dito sa intersection na to, sa kanan, mga galing ng Barangay Kupang yan. Pwede tayong dumaan dyan kanina kaso gatong oras traffic na yan. Yan, so bilis dito. Oh, yeah. Pinabaybay na namin to C6 and expected namin na uulanin kami ng tanghali hanggang hapon. And kagandahan lang ngayon ay tingnan nyo, maulap, malamig. Although magsa 7 AM na. Si Neil. Tapos nandito si Butch. Kanan tayo dito. Palatandaan na yung Shell. Tayo sa Barkatahan Bridge. Makabul pa si Kuya. Traffic. Oh, yeah, kanan. Diretso pa rin tayo dito. Meron mga ginagawang parte ng kalsada sa gilid. Pero hindi naman ganun karami yung nata na sasakyan. Kaya safe na safe pa rin. So, usapan, pag may makita kami pwedeng kainan, kakain mo ng almusal. Ito yung parteng laging basa eh. Dahil ewan ko kung inaayos ko yung linya ng tubig nila dito. Ganito na to since unang Laguna loop namin ni Butch. And also yung kasama ko yung Padaklamot. Sa dulo nito, kakanan tayo at most likely doon tayo makakakita ng pwedeng kainan, yung 7-Eleven and other convenience store. Dito tayo sa kaliwa dadaan. Dito tayo sa likuran nila. Nauna si Neil, sunod si Butch. Currently, binabaybay natin yung Kayuman, Binangonan, Rizal. Nauna na sila, dito lang tayo sa likod. Time check! Dito sa Binangonan, 7:23 AM. Nakaka-62 kilometers tayo. Almusal muna tayo. Dito sa 7-Eleven sa may Binangonan. Tapos na kumain, back on saddle. Nauna si Neil, nasa likod ko si Butch. 7:45 AM. Dito pa rin tayo sa Binangonan. Dalis ni Neil. Ganda pa rin ang panahon. Kung makikita nyo, maulap pa rin. Sana tuloy-tuloy na ganito. Pasok na tayo ng Binangonan proper. Pero sa kaliwa tayo dadaan kung saan tutuhugin natin ang Cardona at Orong. Kaya nauna si Neil. Dito tayo sa kaliwa. Unang ahon sa ride na to. Medyo rolling na yung mga daan dito. Hanggang sa makarating tayo ng Cardona muna no, bago Morong. Yan. Ang bibilis kanina. Ang bilis kanina. Lusong na tayo pa Cardona. Woohoo! Yan. Medyo traffic dito, masikip kasi. Itong paahon na nakita nyo,
pa-diversion road yun. Pero dito lang tayo sa Patag. Merong parada tayong naabutan dito. Sakto pa dito sa kahon. Medyo mahaba-haba tong ahon na to na nandito sa Cardona. Ayan, dito na tayo sa recovery. Grabe. Maganda nakita ko ng gradient pero medyo mahaba-haba siya. Nauna sa atin si Butch. Ayan. Ayun, meron pa. Meron pang ahon. Ayan. Ito na recovery. Lusong bagal. Nasa likod si Neil. Ngayon, bababain na natin itong papuntang Morong. Please, Ayan, kung makita niyo yung pinanggalingan nila, yan yung lalabasan ng umakyat ng Cardona Diversion Road. Tapos, few distance away, makikita na natin yung Arko ng Morong. Nag-iwalay tayo sa Arko na lang ng Pililya. Arko ng Morong. We are now officially here sa Morong Rizal. Time check, it's 8:27 AM. Currently nakaka 74 kilometers na ako mula bahay hanggang dito. At nauna na naman si Neil. May usapan kami na ever magkahiwa-hiwalay kami, magre-regroup kami sa may Arko ng Pinilya. Pero hindi naman siguro. Ito na tayo sa Morong Bayan. Ito, babaybayin na natin ang unang ahon dito sa Morong. Pag nakita nyo na yung Morong Rizal School, katapat lang yan itong ahon. Dito tayo sa parang intersection. Traffic dito. Dito tayo sa Barangay Bay Bangkal. Yung sikit, nauna na sa akin sila Butch, Hill. Lalakas talaga ng dalawa. Hindi ko mahabol. Chill pace lang tayo, mahaba-haba pa to eh. We are now leaving Baluarte ng Morong Rizal. Dito meron tayong mga nakitang view ng bundok at malawak na palayan. Nauuna pa rin sila. So far, enjoy pa rin tayo sa ride dahil mostly pataglan talaga. At paglagpas natin doon sa Arko, huling Arko ng Morong, nakikita natin tong New Baras Public Market. Dito yan sa Barangay Salvador. We are now approaching the park ng Pililya Rizal. Currently nandito tayo sa Tanay at kapag nakita nyo na yung Jollibee dito at itong intersection na to, kaya natatanaw nyo na ahead yung Pililya Arc or Pililya Welcome Heart. Medyo nagpahinga pa kasi kami dun sa bukuhan na may dulo ng ahon from Morong. Bago lumusong, minom muna kami ng buko at kwentuhan ng konti. Ayan, Pililya Rizal na. Ganyan talaga spelling yan, walang I, double L. Hindi Pililya na
Medyo may mga lubak-lubak dito sa Pililya. Medyo masikip yung daan tapos medyo lubak-lubak. Although asfalto siya pero may mga bako-bako. Hindi pa rin namin nakikita si Neil dahil nauna siya. Bumalik kasi kami dun sa pinagpahinga namin kanina gawa ng naiwan ni Butch yung bag niya. Pero nag-message ako kay Neil na kita-kits dito sa Pililya. So titingnan namin yung mga gilid-gilid baka nag-iintay si Neil doon. Kaya si Neil, dito siya sa police station. Bumalik kami. Ako niya. Oo. Ano? Pero gagawin mo na. Ayan, dahil nagkasama-sama na. Pumasok kami dito sa may municipal hall ng Pililya. Meron 7-Eleven dito eh. Nagre-rehydrate muna kami. Ayan, nakapagpuno na tayo ng tubig. Nakapag-igib na. Balik tayo dito. Ayan. Alright. Ayan, malapit na tayo sa Jollibee. Sa Jollibee, start kasi yon ng paahon, packet ng Pililya. Kakanan tayo, papasok ng Halahala. Ayan. Pag nakita nyo na yung 7-Eleven, tapos pakurba, makikita nyo yung Jollibee. Sigurado na, Halahala na. Meron namang signage tayo makikita doon, kaya walang problema. Ayan na, Jollibee. At nandun yung signage sa gitna. Ayan, Halahala. Natakpan lang ng truck. Pero papasukin na natin tong Halahala. Let's go. Itong parang bahagyang ahon dito. Lusong naman ngayon. Hindi naman ganun kahaba yung ahon na yun. Pero nasa 6 to 7% din yung gradient. At kapag clockwise naman na Laguna Loop kaya Halahala, eto, ganito kahaba yung kailangan yung ahunin bago makalabas ng Halahala. Medyo mahaba-haba din. Dito na yata magsisimula yung sinasabi nilang mahabang patag. So far maganda yung kalsada. Pero una si Butch. Ito ipat natin kay Paano ko ng spot na hihingihan po tayo ng tao. Sa amin kanina ni Bakit. Pag ganun ako, may tao din sa pida. Anong bundok yan? Sierra Madre ba yan? Ayun na yung nabitak. Ah, oo. Kung kumaliwa tayo, Yan ang akitin natin sana kung sakali. Kasi ito Laguna Lake. Laguna de Lake. Laguna Lake. Laguna delay. Time check, 10:10. Naka 96 kilometers na ako. Ano pa, 164 pa. Ayan yung bundok na dapat tatawirin natin. Umakyat tayo ng Pililya. Halos ganyan lang yung mga view dito. Tayo sa Barangay Malaya. Dito merong ahon. Hindi naman masyadong matarik. Sanayan. Arko ng Halahala. Ang paraiso ng Rizal. Mahaba-haba din pala tong section ng Halahala na ginagawa. Medyo matagal na daw itong ginagawa. At luckily, naabutan pa natin. Uy, shit. Tayo sa Barangay 3rd District. Barangay Bayugo. Medyo rolling na yung mga daan dito. Kung papansin nyo, maraming puno sa bawat gilid. Kaya kahit sikat ang araw, hindi masyadong direct hit yung init. So far, swerte pa rin tayo dahil panahon ay kukulimlim. Hindi ganun katirik na tirik yung araw. Maraming ulap. Dito sa parting to, medyo okay na yung kalsada. Nakuha na si Butch. Nasa likod si Neil. Ganda, malamig yung hangin. Okay. Ang ganda oh. Dito na tayo sa punta pero malapit na tayo sa may yung mural ng punta. Malapit na tayo dito. Ay, eto pala oh. Ay, hindi pala dito. Ay, ito.
Ito pala yung punta. Ito na pala yung punta. Alright, time check 11:19. Actually itong punta, ano lang siya parang nasa dulo na kami ng dila ng Hala-Hala. Picture lang kami dito saglit. Yan. Ito na, inaabot na kami ng ulan sa may punta. Larga muna kami ng bagya habang hindi pa ganun kalakas. Para kung sakaling meron tayong makita na pwedeng kainan, pwedeng pagpahingahan habang umuulan. Kaya mahalaga din na pag magra-ride or long ride, siguraduhin na meron baong plastic or yung mga gamit na waterproofing. Meron akong baon na kapote from Decathlon, and if the need arises, magagamit yan mamaya. You need it. Mura ba sila? Kita nyo ba yung Hala-Hala guys? Sa kabilang kawalan. Ayan o. Kasi na parang drawing mo nung bata. Hala-Hala nandun sa pinakadulo. Ibo na lang kulang. Ayun, Yung cellphone ko kasi nandun sa ano eh. Cellphone ko kasi nandun sa ano eh. Sa bag eh. Baka umulan eh. Pero nandun na kami sa palay-palay. So, nauna lang namin tong mga sasakyan dahil sira yung kalsada. Kaya tayo sa Barangay Olmo, Hala-Hala pa rin. 12 PM, bili tayo ng pang-hydrate, makukukot dahil wala kami madaanan dito na makakainan. So, hydrate na lang muna. Tsaka itong Pocari Sweat. Medyo sumikat-sikat na yung araw eh, kaya kailangan natin mag-hydrate. Dito na tayo sa Barangay Matikiw. Yan yung view. Ganda. Pero parte pa rin to ng Hala-Hala. Hindi pa rin kami nakakalabas dito. Pero malapit na. Palabas na kami dito sa Hala-Hala. Ayan. Ako na si Butch. See you. Papasok na tayo ng Mabitak. Sa wakas, matagal din tayo dito sa Hala-Hala dahil sabi nga nila mahaba-haba talaga. Pero so far, we are blessed sa magandang panahon dahil hindi masyadong tirik ang araw. So, meron ding quarter na inulan tayo pero ayan, malapit na tayo makalabas. Medyo mahaba pa pala bago namin malabas tong Hala-Hala. Ang dami na naming thank you na araw ko na daanan pero wala pa rin. Meron din kami nadaan ng kalsada na talagang mahabang rolling. Kanaya naman, umaabot din ng 5% na gradient. Kailangan lang tiyagain. Eh, di ba tayo dumarating sa dulo nito, which is the intersection. Time check, 12:50 PM. Medyo umaabot nandun na. Ito na ba yun? Ito na yun, di pa no? Yung highway. Palabas na yan. Open field. Lakas ng hangin. Dito banda, kanay bukirin na. Open. Finally, nandito na tayo sa Mabitak. Maambot guys. Dito tayo dadaan sa bayan dahil kapag dito tayo tumahan, mas Ha? Air pump? Ay, oo. Nabati ko. Pawak mo na. Nabati ko. Uy pa. Dapat kinakabit mo yung velcro. May velcro kasama yun, di ba? Oo nga, sa velcro. Nawala na yung velcro. Wala. Wala lang sa bag mo. Oo nga, wag mo na lang. Ayan ah. Follow this way for 1.9 from Naambon na nga tayo. Kaya dito tayo dadaan. Mabalik lang sa usapan. Dahil dito natin madadaanan yung kilometer 107, yung merong mural ng mapa ng Laguna. Ayun, napag-desisyon na namin na doon na lang kami kakain. Kaya kailangan lang natin tiyagain ng another 2 kilometers since parang cafe din siya. Doon na tayo sa Sinuluan. Sobrang ikili lang ng parte ng Mabitak na dinaanan natin. Looban pala tong kilometer 107. Daming hams. Mayroong ahon dito sa dulo. Ito makikita nyo. Puro bundok dito pero may makapal na ulap na umaano sa paligid na pupuntahan natin. Sinuluan pa rin to guys. Nabot na kami ng ulan dito sa San Jose. Ganda pa naman simbahan sana nila.
Ayan, so finally, narating na rin namin tong kilometer 107 na to. Tong mural sa gilid ng bahay. Ayan. Si Neil. Kilometer 107. Meron namang kainan doon, pero try natin kung anong food nila. Meron ding ano, Picture, meron ding picture. waterfall. At ayun, ayun may waterfalls din pala doon. Di ba? Di ka nalugi. Saktong pagdating namin sa kilometer 107, tumigil naman yung ulan. Ayan, ito. Ito yung view namin. Lumilim na lang tayo. Lumilim na lang pala talaga dapat tayo kanina. Ayan. Budol yung ano, yung kilometer 107. Kasi walang pagkain doon. Nagtitinda ng ano, may nagtitinda ng halo-halo pero halo-halo lang, walang food. Ah, Putang na lalim. lalim pre. Nadali ako. Hindi naman malakas. Makarating na. Ayan, dito na tayo sa highway. Sa Pangil. Dito tayo sa ano, Calle de Guia. Sa Barangay Balian. 3 PM. Kakatapos lang namin kumain doon sa Calle ni Guia. Sarap naman yung inasal nila. At currently nandito pa rin kami sa Pakil. Pakil o Pangil? Parang Pakil. Distance covered. Nasa 142 kilometers na. So mahaba-haba pa to. Dadaanan pa namin ang Kalayaan, Lumban, Pagsanhan, Santa Cruz, Victoria, Calamba, Los Baños. Marami pa. Currently, since 3 PM pa, expected na abutan tayo ng gabi. Putang ina mo, pati ka Ayan, nga. dalawa. Let's go! Bakit na tayo dito sa Kalayaan? At pagdating natin to sa marker ng Kalayaan, yun katabi lang din ng Lukban. Medyo mahaba-haba to. Currently nasa 5% gradient tayo. 7% dito sa kalagitnaan. Finally, recovery na. Ayan yung Welcome Kalayaan. Sa paglagpas mo dyan sa Welcome Kalayaan, nandito lang sa kanan natin yung Lumban View Deck and marker. Bye-bye! Woohoo! Papasok na tayo ng Pagsanhan. Ilang kilometers away. Dito na tayo sa Kaytulay. At 3:45, papaalam na tayo sa Lumban. Tayo ay papasok na ng Pagsanhan. Then, 2 kilometers away, makikita na natin yung simbahan. Tapos, kakanan tayo. Dito na tayo sa simbahan ng Pagsanhan. 10 minutes before 4 PM. Narating na rin natin to. Yan ang old Pagsanhan Arc. Santa Cruz. Ito yung arco. Dito kami sa Santa Cruz na regroup. Hanap tayo ng 7-Eleven. Ayan, 7-Eleven. Sakto, makapagkape. Kape. Pahinga muna tayo dito. Nakaka 164 na ako. Sa pinilat ko na ruta, 260 hanggang bahay. So, meron pa tayong at least 96 kilometers na kailangan bunuin. It's currently 4:30 ng hapon. Labas na tayo ng Santa Cruz. Pasok naman tayo ng Pila, Laguna. Sunod-sunod na yan. Pila, Victoria, and then Los Baños, Calamba. Medyo mahaba-haba pa pero at least mas malapit-lapit na tayo sa uuwian natin. Alam ko most of the time sa mga ride natin na Laguna Loop or banda dito, sabihin niyan tayo dumadaan pa uwi kahit na 10 oras na ng gabi. Pero this time gusto kong dumaan sa Muntinlupa
via Daang Hari para makakover tayo ng mas malayong distance. Kasi kakailanganin ko rin yung distance na yun as a training. So, ilang beses ko nang sinasabi to sa ilang recent vlogs ko pero na-adjust kasi na na-adjust yung niluluto namin na long ride. Main reason is, syempre, meron kami kanya-kanyang work and other responsibilities. And ayun, na-align lang namin kung saan kami po pwede. Ito na tayo sa town marker ng Pila. Pila, Laguna! Shing! 5 PM, dito na tayo sa Victoria, Laguna. Maintain lang tayo ng benteng takbo. Tsaka ang ganda ng kalsada dito. Ang galing, no? All throughout the ride, parang sa pangil lang kami pinulan pero hindi naman masyadong malakas. Ngayon, ang ganda na ng panahon dito. Tsaka hindi kami talagang tutok-tutok sa araw. Saktong-sakto lang yung panahon. Palabas na tayo ng Victoria, Laguna. Kitang-kita na tong mga docks. Konting-konti pa. Nagpalit lang ako ng damit. Actually, nakuha ko to kay Binis yung nagbabao ng damit. Ang laking presko rin dun talaga na kapag kapauwi na magpapalit ka ng damit. Nakakaginhawa sa pakiramdam. Ito na, ang arko. Currently, it's 5:11 PM at ayan, isa na namang malaking highway yung dadaanan namin. Sana wag masyadong malakas ang hangin para tuloy-tuloy. Na-maintain lang tayo ng bente. Manahan si Butch. Dito kami sa gilid ni Neil. Nandito na tayo sa Bae, Laguna. Kakalagpas lang natin dun sa Isda Floating Restaurant. Nauna na sa atin si Butch. Nag-breakaway na siya. Ngayon, dalawa na lang kami dito ni Neil sa peloton. Dire-diretso lang naman to na patat hanggang Kalamba. Kaya it's just a matter of endurance talaga. Los Baños na tayo. 5:45 PM. Dito na tayo sa simula ng Los Baños. Medyo nag-build up na dito yung traffic. Yun na, nag-breakaway na naman si Butch. Medyo nakakaramdam na ako ng patak ng ulan dito. Dito na tayo sa Municipal Hall ng Los Baños. Ayan. Yan yung papasok ng Jamboree, Aguila Base. At dahil basa na yung kalsada, para dire-diretso tayo at di na ako maghanap ng plastic, sunod ko na itong kapote natin from Decathlon. Sulit, hindi siya ganun kainit, saktong-sakto lang. Traffic dito sa may Lakewood. Grabe ang haba ng traffic na dito sa Los Baños. Talagang I'm just making the most of it na makapasok sa mga cashing bike na wala tayong naaabala. Magkaroon ng aberya kanina dahil ko alam kung sagi ba o ano. Pero chinek ko naman wala naman damage yung nakamotor. Yung sinabi sa kanya wala. Medyo umirit yung ulo ni Kuya pero kung meron man, siyempre responsibilidad natin. I did make sure na wala naman. Kabahiwalay kami nila Butch. Nauna si Butch and nasa likod ko lang yata si Anil. Wala lang sa akin kung mabasa itong pambaba ko. Yung pants, sapatos, ang mahalaga sa akin is yung upper body ko mabasa dahil kapag nilamig na ako, ang hirap na pumadyak na. Time checks. Time check. 6:46 PM. Nakaka 196 na ako. So more likely, paninindigan ko pa rin yung ruta na sa Alabang dumaan. Kulang pa tayo ng 64 kilometers. Ayan, quick break lang tayo dito sa Kalamba. Ayun, nandun si Butch. Maganda lang dito sa camera ko sa DJI. Pero siyang scuba feature na pwede siyang masubmerge or mabasa. So waterproof siya. Kaya kahit malakas yung ulan, hindi ako nagdadalawang isip. Intersection na tayo ng Kalamba. Diretso tayo dito. Yan. Saktong 7 PM, Kabuyaw na kami. Malalaman mo nasa Kabuyaw kapag ganito nakaliwanag yung kalsada eh. Tapos kung mapapansin yung kalsada hindi basa, so hindi umulan dito. Pero medyo naambon-ambon, kaya hindi ko pa ulan pa lang. Pero sana wag na, dahil malapit na kami. Malapit ka na pala ko dito? San Pedro pa. Ayan, 20-20 lang. Dito na tayo Central Mall, Kabuyaw. Ayan, kompleto pa rin kami. Wala pang nag-breakaway. Dito na tayo sa end ng Kabuyaw. Papasok na tayo ng Santa Rosa. Dito na tayo sa papasok ng Santa Rosa. After ng Santa Rosa, Bilyan na. Tapos, Muntinlupa. Hindi yan lang eh. Leo, naman kasi. Lahat pala pinupulikat eh, no? At bakit ano? Ayan. Dito na tayo sa Santa Rosa na 7:30. 5 kilometers away tayo sa SM Santa Rosa. Yan, finally, malapit-lapit na. Medyo mahaba-haba tong Santa Rosa pero knowing na nandito na tayo, medyo relieved na ako. Konting-konti na lang.
Na tayo sa Robinson Santa Rosa. Grabe, ang traffic kaya hindi ko na mapakita. We're finally here sa Bingnan. Ayan na yung Central Mall and Save More sa kaliwa. Pag kumaliwa tayo, akit ng Carmona papuntang GMA. Pero dahil kailangan nating mag-cover ng distance, kailangan nating dumaan sa Muntinlupa, Kudaang Hari. Malapit na rin si Butch at si Neil na may walay sa atin kasi sa San Pedro lang sila. Dito ka na? Kaya na ako. Sige. At kaya Maghihiwa-hiwalay na kami. Dumaan si Neil, tayo diretso lang pa Alabang. Ito naman si Butch, mag-a-Alaska yata siya. Hindi ko kabisado yung Alaska, so hihiwalay na rin yan. It's 8:18. Dito na tayo sa SM City, Muntinlupa. Hiwa-hiwalay na kami. Binigyan ako ng option ni Butch na sumabay na lang sa kanya hanggang Ibiya pero sa ibang ruta na medyo may ahon pero mas less yung distance kumpara kung dito tayo dadaan sa pinilat ko sa Kumut, which is Muntinlupa, ikot talaga hanggang Ibiya. Naisip ko kasi, sinabi ko nga sa inyo kanina, gusto kong tapusin tong pinilat ko kasi ang purpose nito is para matrain ako sa haba ng distance. So, muntik na pero naisip ko, dapat mag-stick ako dun sa purpose ng ride na to. So, ngayon, solo ride na tayo at inubad ko na rin yung ating kapote. Medyo mainit na kasi. At dahil dinipirin ko tong battery natin hanggang pag-uwi, puro clips na lang muna ang kukuhaan natin para makover lang natin yung dinaanan natin. Dito na tayo sa 13. Kakalagpas lang natin ang arko. Ano yung huling dalawang ahon? Ayan, kakalagpas lang natin sa una and approaching dun sa pangalawa, which is yung huli na ahon bago tayo arating sa kanto namin. Talagang tatsagain ko na. Sobrang lapit na. Finally, nandito na rin tayo sa pinakakanto namin. Makikita nyo nasa 260 kilometers na. Napaka solid ng ride na to. And pauwi, dahil solo na lang ako at syempre laspag-laspag na ako. May mga muntikan moments din ako naranasan dahil halos lahat ng mga nasa kalsada gantong oras nagmamadali na makauwi. Lalo na yung dito talagang papasok na ako ng arko eh. Meron pang nagmamadali na sasakyan papasok sa kanto. Hindi ko naman siya inaharangan, gilid na nga ako eh. Bubisina pa ng malakas. Samantalang pwede naman siyang mauna, parang it's just a fraction of second na mauna ako or mauna siya. Tapos dumikukumanan siya. Ako didiretso naman ako. May pinabayaan ko na lang. Hindi ko rin naman habol na makipag-away. Gusto ko lang makauwi. Ayan, dito na tayo sa kanto. Pasok tayo sa subdivision. Anyway, bumili na ako ng pare sa kanto dahil ayan, hinabot na rin ako ng gutom. At hanggang dito na lang yung vlog. Grabe tong ride na to. Na-break talaga yung limit ko and habang papalapit ako ng papalapit dito sa bahay, isip ako ng isip ng paraan ng pinakamabilis na makakauwi ako. Sumakay ng jeep, sumakay ng bus. Yun, pinaandar na lang natin yung mindset. Bakit ba tayo nagra-ride? Siyempre, kaya ako nga nang ginawa yun para matest yung limit natin eh. Dahil kung mag-long ride tayo ng mas mahaba, kasi one shot pa natin tulad ng Baguio. Kung dito pa lang suko na wala rin. Mas masaya kung may mga kasama. Ramdam mo talaga yung laspag kapag solo lang. Ayan, saka na tayo magkwentuhan. Nakaka-proud lang na natapos ko tong 260 kilometers na to. Laguna Loop by Alaala. Ngayon nakompleto ko na lahat ng paraan sa pag-ikot sa Laguna Loop. And that's one achievement for me. Pahinga muna tayo sa ride. Hindi ko alam kung kailan ako ulit magra-ride. Baka quick recovery na lang soon. Salamat sa umabot dito. See you on the next vlog. At ingat. Ride safe guys. Bye-bye.